Fashionable, ah. Maniniwala ba kayo mga damit pambuntis ito? O di ba, pasyonista. Ngayong mga panahon ito, hindi nangangahulugan na porket nagdadalang tao kayo ay magmumukha na kayong lotion. Okay, pag-aralan natin ang tatlong pinakamahalagang pinagdadaanan ng katawan ng isang babae. Ay, ganito yun! Papaway! Mukha akong buntis! At sa lahat ng yugto na ito, maraming pagbabago ang ating mararanasan. Ang unang yugto ay ang pagdadalaga. Kasama natin ngayon si Micah. Si Micah ay 12 years old at nagdadalaga na. Ilang buwan na lang ay magiging teenager ka na. Ano yung pinaka-conscious ka? Yung nagkaroon pa ng nung nagkaroon ka ng menstruation, oo. Siyempre, nung nagkaroon ka ng menstruation, alam naman natin, lahat yan, pag nagkaroon tayo, yun ay sign na nagdadalaga tayo. Ito ay nagiging sinyales ng pagdadalaga dahil nahihinog na ang ating egg cell, na ibig sabihin ay posible lang magbuntis ang katawan. Ang dugo na lumalabas sa uterine lining o ang menstrual bleeding ay sanhi ng hindi pagkaka-fertilize ng ating itlog. At dahil sa pagbabago ng level ng hormone sa stage na ito, maraming nagiging pagbabago sa ating katawan. Normally, no, so ang unang-unang makikita sa sinyales ay ang pagdevelop ng breast. So ito ay sinusundan ng pagtubo ng mga buhok sa parte ng katawan tulad ng kilikili o axilla at ang pubic area. So ngayon na nagdadalaga ka, ano yung nakakonscious ka na sa pagbabago sa katawan mo? Yung boobs, oo. Ngayon, tutulungan natin si Micah sa pagpili ng tamang bra para sa kanya. Ito ba tamang bra para sa'yo, Micah? Nakikita natin may tali na para bigyan ng suporta na to protect dahil lumalaking dibdib niya pero hindi pa wired. Kasi yung wired, eto na kapag wired, nandito na yung ibig sabihin may forma na talagang kaya protektahan. Depende mo kapag kinukuha ang inyong bra size. Itong bagay ko yun. For me, wala mag-nas. So, 37 dito. Oo. Tama itong size. At 74 pesos lang. Ang mura pa. Sa pagdadalaga, kailangan sila magkaroon ng proper feminine hygiene. Dahil sa panahon na ito, mas nagiging sensitibo ang vaginal area. Nagbabago kasi ang balanse ng lactobacilli, ang bakterya na nagpoprotekta dito. It's very important na alam ng mga young girls kung ano mga tinatawag natin proper hygiene. So, unang-una, dapat maligo araw-araw. Of course, susundan ng pagpalit ng pads frequently at paggamit ng tamang feminine wash during menstruation. Lalo nang importante ang pangangalaga sa katawan kapag nagbubuntis. Ang ikalawang yugto sa buhay ng isang babae. Kailangan mag-ingat ang mga buntis sa tinatawag na bacterial vaginosis. So, ang bacterial vaginosis ay isang kondisyon na kung saan ang lactobacillus na normally nakikita sa vaginal flora ay napapalitan ng mas mataas na konsentrasyon ng tinatawag nating anaerobic bacteria. Lalo na dahil meron silang dinadalang sanggol na maaring maapektuhan sa infeksyon na ito. Ito ay pwedeng mag-cause ng tinatawag nating preterm labor o ang paglabas ng mga bata na kulang pa sa buwan. At ganyan din, itong mga batang nailabas sa kulang sa buwan ay maaari ring magkaroon ng infeksyon. Kaya ang first-time mommy na si Roan, ginagawa ang lahat para pangalagaan ang sarili. Kung ngayon nabuntis ka, I'm sure mas nag-iingat ka pagdating sa personal hygiene, no? Ano na yung ginagawa mo na mas ano? Before po, pag uwi ko, yun, wash lang, silky wash. Pero ngayon parang, kapag nasa bahay ako, kahit hanggat kaya ko mag-wash, tapos magpalit ng underwear, talagang ginagawa ko. Nakakatulong ang feminine wash na may lactic acid. Ang lactic acid kasi ang nagbabalanse sa natural acidity ng floral area. Siguraduhin yung gumamit ng komportable at cotton na underwear upang hindi ma-irritate at ma-infeksyon ang puwerta. Anong pinakamahirap na naranasan mo sa katawan mo ngayong pregnant ka?
Ay, masakit dito. Oo, sa back. Ito yun, ano. Ito lagi eh. Ang masakit kapag buntis ang babae. Pero nag-exercise ka naman. Yung lakad po. Lakad, oo, is very good. Si Mommy Miren naman, 55 years old na. So kapag tayo'y nasa ganitong edad, nagbabago rin ang ating katawan. Meron tayong nararamdaman. Tulad na lang ng hot flashes, lalo na kapag menopausal ka na. O, ito ba nararamdaman niyo, Mami? At the age of 50, nagkakas ng menstruation ko. Oo. Anong nangyayari sa katawan ng isang babae kapag huminto na ang menstruation? Tumataba, ano pa? Medyo lumalabas na lahat yung sakit. Kasi pag ang babae, menopausal na, hindi ka na kasi lakas na, gano'n ang pakiramdam mo. Oo. Sa ikatlong yugto ng ating pagkababae, sa panahon ng menopause, bumababa na ang paggawa ng katawan ng female sex hormone na estrogen at progesterone. At dahil sa pagbaba ng hormones na ito, nagkakaroon ng hot flashes, mood swings, at pagbaba ng libido at weight gain. Habang tayo'y tumatanda, eto mga fat zones natin. Ito, taas niyo, Mami. Ito. Ito yun. Ito. Kahit na nag-jeta ka, ang fat, ang taba, dito mga naisipin sa mga babae. Dito. Tapos yan dito. Diba? At sa puson. Kaya naman naghanap kami ni Mommy ng mga damit na maitatago ang kanyang fat zone. O, ang ganda nito, in fairness. Sabi nga nila, you should look your age. Gaya ni na Maika, Rowan at Mommy Miren. Dapat alam natin kung anong ayos ang babagay sa ating edad. Maganda. Diba? Feeling kong ganda mo na eh. Parang hindi ka pa maganda. Oo, diba? Ano pakiramdam niyo? 30 na lang ang edad niya. Diba? Age is just a number. Dahil kahit nasang yugto pa tayo ng ating buhay, pagdadalaga man, pagbubuntis o menopausal, ang mahalaga, tayo ay healthy at may magandang pananaw sa buhay. Teddy.